Hello, magandang araw. So, dadako na tayo sa design of two-way slabs for the reinforced concrete design topic. So, pag sinabi nating two-way slab, large flat plates that are supported by reinforced concrete beams, walls, or columns. So, natatawag siyang two-way slab because it bends in both directions, no? And isa pa dun ay supported to ng mga beams or columns or uh, walls on all four edges, no? So, nare-reinforce natin to in two directions. Tapos, pag alam natin ng ano, ng ratio para malaman natin na two-way slab siya, long span over short span is greater than 2. Pwede naman ding short span, for example, 5 by 6. Okay? Uh, short over long, 0.83. So, basta greater than 0.5 naman siya. Okay? Pag nauuna naman yung S sa L, no? Greater than 0.5. So, pwede yun. Now, let's proceed with the method. Two-way slabs bends on both direction and they must reinforce by layers of bars that are perpendicular to each other. Pero may binanggit ang ating section 408.2.1 ng NSCP 2015 na may dalawang methods ng pagde-design nito. Una, yung direct design method, section 408.1, and the equivalent frame method for section 408.11. However, the code allows the designer to use any analysis procedures that satisfies equilibrium and geometric compatibility as long as design strength and serviceability requirements are satisfied. Nabanggit ito kasi medyo may kabusisian yung DDM, yan, direct design method at saka itong equivalent frame method. Meron tayong simple na way kung paano natin masolve, kaya lang medyo obsolete na siya kung titignan. So, like yung tinatawag nga nating moment coefficient method or MCM, no? For the sake of this class, sundan muna natin yung method na to, yung moment coefficient method, para medyo ma-simplify natin yung pagsosolve ng slabs. And then, kapag umabot na tayo sa deeper designs, no, pwede natin maaral yung direct design method on the other hand. So, try muna natin mag-coefficient method. The moment coefficient method is the quickest approach, sabi nga, of calculating the moments in two-way slabs, supported by edge beam on all slab sides. This method was first provided in 1963 edition. So, this is obsolete na nga kung titignan. Okay? So, nonetheless, this method is not included na in the new code, which is ACI 318-14, or yung sa Pilipinas is NSCP 2015. Anyway, coefficient method makes use of tables of moment coefficients, which is na-derive or na-adjust nila in some considerations. So, may mga coefficients tayong tinatawag. Okay? Sa iba't ibang klaseng slab edge conditions. So, kung titignan, kung maalala nyo, bakit tayo may coefficient? Okay? So, sa formula, kumbaga sa moment, yan, is equal to coefficient times yung load mo, WU, times the length squared. So, yung coefficient will serve as factor. Depende nga sa edge conditions. So, may mga na-derive silang coefficients based on elastic analysis but also includes consideration in elastic moment redistribution. So, for example, meron tayong slab na simply supported. So, kino-consider natin siya as positive moment, no? Yung ating simple support. Yung ating maximum moment na makukuha is W L squared over 8. So, kung titignan, kukunin natin yung pattern ng paggawa ng formula, no? O pag-derive ng formula. Parang yung 1 over 8 is yung coefficient. Tama? So, your coefficient is 1 over 8. So, C, W, L squared. So, yun yung main formula ng moment. Ngayon, ito yung nagbabago depende sa edge conditions natin. So, kung simple support lang siya, ibig sabihin 1/8 yung coefficient mo. So, mayroon tayong dalawang klase ng direction. Pwede tayo sa short direction at saka long. So, ang ginamit ditong subscript is A. So, A stands for short, B stands for long. Pwede rin naman tayong gumamit ng S or L.
no? Para sa mnemonics natin. So, for the sake of this class, gagamit ako ng S and L para mas madali nating maano. Tapos pinagkopyahan ko kasi A and B ang ginagamit niya. So, okay lang naman yun. So, L naman, length is the clear span yan. Clear span, ibig sabihin, imi-menos pa natin yung support na biga. No? So, kung ito yung slab mo, support na biga or column. So, kung may support kang ganyan, ito yung L na tinutukoy. Yan. And the W is dapat factored. No? WU. So, depende yun. Dead load, live load lang naman yan. Okay. So, meron na banggit dito na slab is divided into middle strips and column strips in both short and long direction. Later sa isang slide, i-explain ko sa inyo by diagram. So, ito muna yung mga tables na ginagamit or na-derive nila sa pagkuha ng coefficient. So, meron tayong nahahati sa tatlong klase ng table. Una, yung negative moment, combined dead load and live load. Pangalawa, yung positive moment for the dead load alone. And pangatlo, yung positive moment for the live load alone. So, yun na yung mga iba't iba tayong cases. Case 1, case 2, hanggang case 9. Yung ratio is the ratio between your short over the long. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Dapat, short or long, masasabi mo siyang short over long, dapat masasabi mo siyang two-way slab kapag greater than 0.5. And in this case, pwede din natin sabihin equal 2.5. So, pasok pa dito. So, ang pinaka mataas mong ratio is 1, no? Ibig sabihin, equal yung sides mo ng slab or you have a square slab. So, for example, 4x4. So, dyan lang pwedeng maging 1, di ba? So, two-way slab pa rin siya. Greater than 0.5 pa rin naman siya. Okay? So, ibig sabihin, ang magiging practice natin is a ratio ng short over long. So, yan yung magiging basis natin para sa table na to. So, ngayon, na-calibrate nila yung factors or coefficients into 0.5, 0.55. So, may difference ka lagi na 0.05, no? In every 0.05. Ngayon, ang gagawin natin, kapag ang slab natin is hindi sumakto sa mga factors na to. So, for example, we have 6 over 4. Okay? So, that is considered, baliktad. S over L, di ba? So, halimbawa, 4 over 6. So, lalabas na, ilan yun? 4 divided by 6. 0.67. So, 0.67 is wala sa list. Kumbaga, nasa pagitan siya ng 0.65 at saka 0.7. So, dito siya banda. Therefore, mag-i-interpolate tayo, no? Magkakaroon tayo ng interpolation method para makuha yung eksaktong value ng ating coefficient. Depende sa case yan. Okay? Ang paggamit ng table na to, pag negative moment yung hinahanap natin, so you have M, di ba? Yan. C, W, kaka L squared. So, pag short direction, ang ating dinedesign, yan, since two-way slab siya, kukuha ka ng negative moment. Di ba? So, paano yung negative moment parts? So, halimbawa, ito yung beam mo, ito yung slab mo. Yan, sa short direction. Mahahati yan sa tatlo. So, yung part ng support, yan, ito yung support. So, negative moment yan. Ganyan ang nangyayari, di ba? So, we have negative moment, positive moment, tsaka negative moment. Kaya, kailangan mo ng negative moment. So, itong table na to, yung gagamitin natin. So, coefficient, for example, pumasok sa 0.75. Tapos, case 2 ang lumabas. So, case 2, so we have 0.069. So, magiging 0.069 times W L squared. So, ganyan yung magiging negative moment mo ngayon. So, ibig sabihin, mas madali ito. No? Kasi depende sa cases yan. No? Hindi ka na kailangan mag-structural theory para makuha mo yung eksaktong ano. So, this is an approximate method. Okay? So, kapag positive naman, yan, nakahiwalay kasi ang dead load nung kinakalibrate nila to. Nakahiwalay ang dead load sa live load. Yan. So, separate natin kinukuha, tapos mag-a-add na lang tayo later on. So, MDL plus MLL kapag sa positive. Kapag sa negative naman, direkta na. Magkasama na si dead load at saka si live load dyan. Okay? So, isang beses ka lang makakuha. So, ganun lang naman. No? So, iba ang short sa long ha. Iba ang short table. Ibang table para sa short direction, ibang table para sa long. Ganun din po dito. Pero ano naman yung tinatawag na cases? So, yung cases is yung support conditions. So, meron niya tayong sham, no?
Una, all edges discontinuous. Kapag walang mark of ano, dash, no? Yan, walang hatch, discontinuous. So, kapag may hatch, continuous. So, sa case 2, continuous siya. So, kung titignan mo, yung case 2, parang interior slab siya. Sa case 1, independent slab siya. Wala siyang kahit anong katabi. Case 3 naman is 2 short span are continuous. So, yung short span lang po ang 2 short span lang po ang continuous. Case 4, yung isang short, tapos yung isang long. Adjacent siya. So, ibig sabihin, yung case 4 is nasa corner siya. No? Case 5 is yung long edges naman ang continuous. Case 6 is isa lang ang long continuous. Case 7, isang short continuous. Case 8, isa ang hindi continuous, yung long. And yung case 9, yung isa na short ang discontinuous. So, may pattern naman, no? Sa lahat ng cases na yan, kinalibrate nila yan at nakakuha sila ng coefficient para dyan. O, sige, singitan ko lang ha. Yan, titignan ko kung walang natutulog. Anong case papasok itong nilagyan ko ng X? Case 4. Very good. Okay. Case 4, kasi corner siya. Yung susunod na Yes, sir. X. Case? Case 8, sir. Case 8. Very good. O, itong susunod. Anong case yan? Case 4, sir. Very good. O, anong case ito? Yung sa ilalim ng 4. Case 5 po. Hindi. Teka lang. Para malinaw, ito yung mga mahaba. Ito yung longer sides. Ha? Tapos ito yung shorter sides. Yan. So, ano? Yung may X. Case 9 po. Case 9. Very good. Case 2. Okay. Very good. Okay. Interior siya eh. No? How about the next one? Case 9 po ulit, sir. Okay. Tama. Very good. How about the other one? Case Ito po. 4. Case 4 po. Case 4. Okay. Case 8, sir. Case 8. Okay. And lastly, case 4. Tama? Okay. Case 4. So, pagde-design naman is hindi na tayo aalis dun sa basic 1. Kumbaga, kapareho ng one-way slab. So, kukunin pa rin natin yung derivation nung Rn, Mu, at saka Rho. So, ito naman is, pinakita ko lang ulit for kung paano na-derive yan, ano? Dito yan galing. So, tatandaan lang natin sa basic 1 design steps, nakakuha na tayo ng Mu. Yun nga yung gamit ng coefficient method. So, dito na yung Mu, C, W, L squared. So, depende na lang sa case, no? So, usapang Mu lang yun. Kumbaga, yung mga table kanina. Then, design procedure, makakuha ka na ng Rn, ng Rho, tapos ng design ng AS, no? So, tapos kuha na lang tayo ng spacing ulit. Gamit ng style ng one-way slab. Ngayon, pwede ka rin gumamit naman dumirekta ka dito. No? Dito. Basta 0.9 yung mga reduction, direkta tayo sa tension control. Pwede mo namang gamitin to, yung mismong yung may Q, no? Basta lang maisingit mo yung Q is rho Fy over F prime C. Galing din yan dyan eh. No? Kaya lang ang cons lang nito ay paano bang kumbaga pag mag-shift solve ka, yung rho mo, yan dalawa, no? Gagamitan mo ng shift solve ito, no? So makakakuha ka ng rho. So alin ba mas mabilis? Ito o ito, kumbaga. So iniwalay ko lang yung Rn. Kinuha ko yung Rn mula dito. Yan. Tapos sinaulo ko tong rho. Yan, sinalpak. Actually, parehas lang yan. Kung kaya mo mag-shift solve gamit ito na lang. So, makakuha ka ng rho. Lalagay mo dito. But this time, sa two-way slab po, is nagka-ductility, tayo? Checking. Yan. Ductility requirements. Gagamitin naman na natin dito yung Rhomax at saka Rhomin. No? Sa Rhomin, dalawa yan, no? Whichever higher or greater dito sa dalawa. So, dapat mag-satisfy yung rho mo at dapat nasa pagitan yung rho mo ng Rhomax at saka ng rho minimum. Kung sakali naman lumampas, hanggang Rhomax ka lang. Pag naman bumaba sa Rhomin yung rho mo, may sinusundan din tayong AS minimum pa rin doon yung 0.002. No? So, sa placing of reinforcement, ito na nga, papakita ko sa inyo yung slab, no? Slab design. Representation ng column strip tsaka middle strip. So, hatiin natin sa tatlo, yung isang direction, tsaka yung isa ring direction, mamaya. So, ito yung tinatawag na column strip. So, from the word itself, nasa column edge. Yan. So, kung may poste ka dito, yan, poste. Nasa column strip to. And then, middle strip po. Yan.
Okay? Sa other direction naman, sa shorter, meron din siya. Yan. So, kinuha natin yung ating span doon sa clear, no? Clear span. Yan. Yung kulay blue, yan yung column strip. Ito yung middle strip. No? So, ibig sabihin, makakakuha tayo ng moment dito sa side na to, side dito sa gitna, tsaka sa gilid. So, obviously, that is negative dito, positive dito, tsaka negative dito. So, ganun din sa kabila. So, ang sukat nga pala nun ay 0.25 LL or 1/4 ng length. Yun yung column strip. Or ng maikli, yung LS. So, whichever smaller daw. So, ayan, pwede pala mag-equal yung column strips length natin dito. Both sides, both directions. Basta whichever smaller daw. So, dito naman sa kabila. Okay? So, yan. Para makita natin sa cross-section, yan, sa long span. Yan. Ang nangyayari, nangunguha tayo talaga ng moment yan. Yan. So, para ma-visualize nyo, kung ito nga yung mag-a-act as beam, no? Yung ating, ito yung length, no? Ang ating, width of the slab is 1,000 pa rin. Parang sa one-way slab lang. So, magkukonsider ka lagi ng 1 meter strip. So, kung titignan natin yung cross-section ng 1 meter strip, yan, 1,000. Ito yung height ng slab. Ito yung effective depth ng slab. Yan pa rin siya. So, yung bakal na madedesign mo is kung positive, di ba? Yan. Kung positive, nasa baba. Yan. Yun yung main bar mo. No? So, pag cross-section, pag sisilipin mo siya dyan. No? Pag sisilipin mo siya dyan. Yan. Pero pag sisilipin mo dito sa, nakaharap sa'yo, yung length ng bakal lang nakikita mo. Yan. No? Yung haba. So, nakapatong dyan. So, ngayon, kapag negative moment, nasa taas yan. Okay? Okay, diba? Kapag positive moment, nasa baba. Yan. And another, nasa taas. So, ganyan. So, kinukuha natin yung espasyo. Yan, spacing sa 1 meter strip. So, ito yun. Yung spacing. Center to center. So, gamit ang negative moment, makakakuha ka ng spacing. So, spacing is equal to yung area ng bar over the AS computed, which is galing yun dun sa MU. Tapos, makakakuha ka ng rho. Tapos, makakakuha ng AS using rho BD. Tapos, yun na. May AS ka na. So, ilalagay mo dito, di-divide mo, tapos times mo ng 1,000. So, may S-max pa rin tayong kinukonsider, no? Pero this time, yan, sa two-way slab, mag-concentrate na lang tayo sa 2H or 450. So, whichever the lesser, no? Yan. I-compare pa rin natin yun sa test natin, no? Kung pasok. Okay? So, ganyan lang natin na makikita o magagamit yung moment coefficient method. So, ganun din dito sa short direction, no? So, kumbaga, the reinforcement along the short direction is said ganyan. Negative, positive, tapos negative. O, di ba? Tapos, may binanggit tayo dito na the main reinforcement of the two-way slab panel should be placed parallel and perpendicular to the slab edges. O, sa short and the long, di ba? The reinforcement in the short direction, yan, the reinforcement in the short direction. So, ang tinutukoy niya ganito. Yan. Babaan natin to kunwari. Yan. Yung reinforcement sa short direction, ito yung short direction, ano bang nakukuha nating bakal dyan? Perpendicular o parallel? Diba? So, kung nakatingin ka sa short direction, ang nakukuha mong spacing para sa column strip, no? At saka middle strip ng short is ito. Yan. Yan. Yan yung spacing yan, ng bakal na to. No? Yan yung binabakalan. So, ibig sabihin, ito yung tinutukoy. Yan. Yan yung tinutukoy po. No? Yan. The reinforcement in the short direction, yan, should be placed below the reinforcement of the long. So, kung titignan, halimbawa, blue yung para sa long. So, ito naman yung sa long. No? So, sa column strip ng long, blue. Sa column strip ng short, red. So, kung titignan mo, kung ito yung bakal para sa long direction, at red naman sa short, yan, your short direction still should be placed below the long. Ganyan. Okay? The negative reinforcements should be placed perpendicular to the supporting edge beams. Okay? So, of course, dapat naka
should be placed perpendicular to the support. So, kung long direction nung tinitignan mo, no? Ito, ayan, long direction, ito yung supporting edge niya. So, perpendicular nga. So, ito nga yung, ano niya, negative reinforcement. Yan yung tinutukoy ko kanina. So, gets natin, no? So, laging si short is below the long. So, kumbaga, ang mnemonics natin dyan, under lagi si maliit sa malaki. Yan. So, dahil under ka, ilalim ka. O ganun. So, para mas magets natin, okay, let's, yan, solve problem. Yan. This time, mag-ano ko ng parang actual basis ng pagde-design. Kukuha tayo ng mga dead loads sa NSCP 2050. So, punta tayo sa next video.